Nikola Jokic, naramdaman kung gaano kahusay ni Kawhi, ipinagtanggol sa mga kritisismo at Steve Kerr may counter na sa Rockets sa pisikal na pagbantay kay Curry. Kerr, tiwalang makakapaglaro si Butler bukas. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng pangmatagalang basketball shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang $2,599. I-click lamang ang link sa comment section. Nagbigay ng matinding pahayag si Nikola Jokic bilang pagtatanggol kay Kawhi Leonard matapos ang panalo ng Los Angeles Clippers laban sa Denver Nuggets sa Game 3 ng NBA Playoffs. Nahihirapan ang Denver Nuggets at si Nikola Jokic sa isang one-sided na pagkatalo sa Game 3 kontra sa Clippers sa Intuit Dome. Matapos ang dalawang dikit na laban, tuluyang kinontrol ng Clippers ang serye sa pamamagitan ng isang dominanteng pagpapakita. Matapos ang laro, nagsalita si Jokic tungkol sa napakahalagang kontribusyon ni Kawhi Leonard sa buong serye. Si Leonard ay naging mahalagang puwersa para sa Clippers sa magkabilang dulo ng court. Ang two-time NBA champion ay nagbigay ng consistent na performance, nagtala ng 22, 39 at 21 puntos sa unang tatlong laro laban sa Nuggets. Sa kabila ng kanyang mahalagang papel, nakakatanggap pa rin si Leonard ng kritisismo mula sa mga fans dahil sa kanyang injury history na naging dahilan kung bakit 38 laro lang ang kanyang nalaro ngayong season. Naaalala rin ng mga Clippers fans ang pagkawala niya noong 2024 playoffs kung saan natalo ang team sa Dallas Mavericks. Sa kabila nito, ipinagtanggol siya ni Jokic at binigyang diin ang kanyang kadakilaan. Hindi niya kailangang intindihin ang iniisip ng ibang tao tungkol sa kanya. Isa siyang champion, isa siyang espesyal na manlalaro. Talagang kakaiba siya, ani Jokic pagkatapos ng laro. Kung ako ang nasa posisyon niya, wala akong pakialam. May kumpiyansa si Jokic na makakabawi ang Nuggets. Kahit natalo ng malaki, nananatiling positibo ang reigning 3-time MVP tungkol sa tsansa ng kanyang koponan. Binanggit ni Jokic ang resiliency ng Denver sa buong regular season at ang paniniwala niyang kaya ulit nilang makaahon sa hirap ngayong playoffs. Napunta na kami sa ganitong sitwasyon noon, hindi lang sa playoffs, pati na rin sa regular season, sabi ni Jokic. At alam niyo, palagi kaming nakaka-recover at sana magawa namin ulit ito. Si Leonard ay umabot sa kasaysayan ng playoffs. Ang naging performance ni Leonard sa Game 3 ay hindi lamang naging susi sa panalo ng Clippers, kundi nag-ukit din sa kanyang pangalan sa kasaysayan ng NBA playoffs. Sa kanyang 21 puntos, 11 rebound at 6 na assists sa loob ng 31 minuto, umakyat si Leonard sa ika-27 pwesto sa all-time playoff scoring list, nalampasan sina Klay Thompson at James Worthy. Bukod pa rito, nalagpasan din ni Leonard sina Rasheed Wallace at Nate Thurmond sa kabuuang rebounds. Umakyat siya sa ika-41 pwesto sa kasaysayan ng NBA playoffs. Ang kanyang makapangyarihang laro ay lalo pang nagpapatibay sa kanyang reputasyon bilang isa sa pinakamatagumpay at maaasahang manlalaro sa kasaysayan ng postseason ng liga. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa paglalaro ni Kawhi Leonard? Magiging injured kaya ito ulit sa kalagitnaan ng playoff? Sa ibang balita naman, kung may mga karwaheng maihahanda sa Bay Area, kailangang makahanap ang Warriors ng pinakamarami hanggat maaari bago maglinggo ng araw. Para sa kapakanan ng NBA postseason aspirations ng Warriors na magsisimula sa linggo sa Game 3 ng kanilang first round Western Conference Playoff Series laban sa matitibay at matitinding Houston Rockets, ang pag-ikot sa mga karwahe ang paraan upang maprotektahan si Stephen Curry at mapagaan ang responsibilidad kay Jimmy Butler na may iniindang injury. Si Butler ay nakalistang questionable dahil sa pinsala sa balakang at malalim na pasa sa gluteal muscle, pero relatively optimistic si Coach Steve Kerr na makakalaro siya. Kahit na makalaro siya, hindi makatuwirang asahan na aabot siya sa 45 minutong average na nilaro niya sa huli niyang 2 kumpletong laro. Lahat ay kailangang maging handa depende sa mangyayari kung si Jimmy ay makakalaro o hindi, sabi ni Kerr nitong Sabado. Ito ay matapos dumaan ang team sa video review at isang magaan na ensayo na hindi sinalihan ni Butler, pero siguradong binigyang diin ang matinding pisikalidad na ipinakita ng Rockets sa pagkakapantay ng serye sa kanilang panalo sa Game 2 noong Huwebes sa Houston. Mas may sigasig silang ipinakita, sabi ni Kerr. Naglaro sila ng isang playoff game at kami naman ay parang nasa regular season pa rin. Iyon ang naging pangunahing issue para sa amin. Kitang-kita ang kakulangan namin sa pisikalidad sa depensa. Inilarawan ito ng rookie center na si Quinten Post bilang nakakainis habang pinapanood nila sa video ang paghawak,
tulakan, lalo na si Curry na tila normal ng pinupuntirya sa ganoong paraan. Makikita mo talaga sa video lalo na kay number 30 Curry, sabi ni Post sa NBC Sports Bay Area. Sa tingin ko, sinabihan nila ang kanilang staff bago pa ang laro. Malamang pinag-usapan nila ito. Posibleng may patakaran silang ganoon na kapag ikaw ang nagbabantay sa kanya o malapit siya sa'yo, kailangan mo siyang hawakan, hilahin. Nagtapos si Curry na may team high na 20 puntos sa Game 2 pero halatang siya ang nagbitbit ng buong opensa ng Golden State matapos lumabas si Butler sa laro noong huling bahagi ng unang quarter. Nakuha ni Curry ang 15 sa mga puntos na ito sa 4 sa 11 shooting mula sa field, kabilang ang 3 sa 6 mula sa 3-point range sa huling 3 quarter. Sa 18 minutong nilaro niya sa second half, nakapagtala siya ng 9 na puntos sa 2 sa 7 shooting, 1 sa 4 mula sa 3, pero perfect siya sa free throw line, 4 sa 4. Sa pangunguna ni Amen Thompson, malinaw sa Game 2 na handa ang Rockets na isakripisyo ang pagbabantay sa ibang manlalaro ng Warriors upang pagtuunan ng pansin si Curry. Malamang ay hindi ito magbabago at tiyak na hindi kung limitado o hindi makakalaro si Butler. Kailangan mong humanap ng paraan para labanan ito, sabi ni Kerr. Maaaring sa pamamagitan ng pagpapatakbo ng isang partikular na galaw o pagbabago ng taktika, kung ano man iyon, kailangan mong mag-adjust batay sa kung paano tinatawag ang laro. Ang talagang tumatak sa amin sa panonood ng video ay ang paraan ng laro nila at ang kakulangan ng pisikalidad mula sa amin. Isa iyong typical na tugon mula sa home team na talo sa Game 1. Anuman ang mangyari kay Butler, asahan ni Curry ang kaparehong masidhing pagbabantay. Ibig sabihin, kailangang may iba pang pumuno sa puwang para magtagumpay ang Warriors. Lahat ay kailangang pumesto at gumanap ng mas magandang papel kapag wala si Butler, sabi ni Brandon Podziemski. Siyempre malaking bagay na nasa bahay tayo. Para sa mga role players, mas madali ito. Nandyan ang crowd na sumusuporta. Sa tingin ko, lahat ay magle-level up at magpe-perform ng mas maayos. Ito ang unang home playoff game para sa marami sa amin. Yung intensity na ipinakita nila sa Game 2, sa tingin ko, kami naman ang magkakaroon niyan pagdating ng Game 3. Sa pagkakapantay ng 2 laro sa Houston, nakuha ng Warriors ang home court advantage. Kung umabot sa 6 o 7 laro ang best of 7 series, 3 rito ay sa Chase Center. Pero kung matalo ang Golden State sa Game 3, babalik sa Rockets ang home court advantage na magbibigay sa kanila ng 2-1 lead series. Kaya naman kailangang maglaro ang Warriors na may parehong lakas at determinasyon na dala ng Rockets sa Game 2. Malaking bahagi ng video review nitong Sabado ay nakatuon sa pagpapalakas ng intensity. At syempre, ang pangangailangan ng tulong mula sa lahat. Maaapektuhan ng availability ni Butler ang minuto ni Jonathan Kuminga na naglaro ng 26 na minuto sa Game 2. Ang una niyang paglaro mula pa noong Abril 11 dahil nga napilitang lumikas si Butler 8 minuto pa lang sa laro. Maraming players ang pumasok at talagang maganda ang ipinakita, sabi ni Kerr. Maganda ang naging laro ni Pat Spencer para sa amin at nakatuwang makita si JK na bumalik at nahanap muli ang kanyang ritmo. Kailangan lang talaga nating maging handa sa kung ano man ang harapin natin at naniniwala marami kaming manlalaro na makakatulong para manalo kami. Mga karwaheng nakaikot, labanan ng apoy sa pamamagitan ng apoy. Mukhang iyon ang plano. At iyan ang pinakaangkop na pag-uugali para sa isang sugatang team na kaharap ang isang kalabang handang makipagsabayan sa banggaan. Anong masasabi nyo dito mga kaibigan?